Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. So, pag-usapan natin ngayon itong kumalat na balita just few days ago na tuwang-tuwa yung mga taga-kabilang parlor na sabi nila eto nga raw pong mga ICC prosecutors, hindi lang po yan dalawang yan, yung iba pa, yung mga involved doon sa papalabas ng arrest warrant laban kay Vladimir Putin. So, yun po yung kanilang mga nilitis. Ha? Sa kanilang mga tawag dito dito sa kanilang pinagagawa. Hindi. Etong ginawa ng Russia, nitong mga judge nila roon, prosecutors nila laban dito sa mga ICC prosecutors, those are hoax. Okay? Sa paningin ng hustisya, walang kwenta yun, nonsense. Alam niyo ba ang ginawa nila doon? It's a trial in absentia. Ibig sabihin, nagmoro-moro trial sila na wala naman silang nahuli ni isa para paharapin sa hukuman at makapagdepensa ng kanyang sarili. So parang mabuti pa nga yung mga DDS, meron silang tatay nilang karton na nakakasama nila sa labas. No? Pero itong mga to, wala kahit na karton, wala silang inilagay ron sa harapan sa witness stand para akusahan nila. So, yung trial in absentia na yan, it's just a hoax. It's like a mockery sa justice system ng Russia. Okay? Kaya nga sabi ko, how I find this? Itong trial na ginawa nila in absentia, diyan sa mga high-profile lawyers galing sa iba't ibang mga bansa. Nako, ito ay katulad lamang ng kangaroo court. Okay? Tingnan niyo ha, not even Amerika nagsabi na nililitis na namin tong mga ganyan. Well, gusto ko lang din pong linawin sa inyo. Ang mga ICC prosecutors, sila po ay mayroong immunity. Okay? Meron silang immunity. Meron tinatawag na functioning, ano ba yun? Basta meron ganun, functioning, nakalimutan ko yung term nun sorry ha. Tagal ko na yung pinag-aralan sa international law. Yung mga ICC prosecutors, ganito lang yan ibig sabihin. Hanggat ginagampanan nila ang kanilang tungkulin bilang mga international prosecutors ng ICC, ay nakagawa sila ng tinuturing na krimen sa isang bansa, they have absolute immunity. Okay? Halimbawa, sa pagganap nila ng kanilang tungkulin, nag-i-investigate sila doon sa lugar. Tapos merong mga humaharang, ganyan, nakapatay sila ng tao, hindi ho sila maaaring panagutin. Okay? Nasa nasa Article 40 ata 48 yan ng Rome Statute. Isa pa, ang Russia ay hindi po member ng Rome Statute o ng ICC. Okay? Hindi sila miyembro. Bagamat doon, dahil hindi sila miyembro, pero ang tanong nga, bakit naglalabas sila ng warrant of arrest doon sa hindi naman pala nila miyembro? Akala ko ba ang may coverage lang sila doon sa bansa na mula nung naging member ng ICC hanggang doon sa araw o oras na sila opisyal ng kalas na sa organisasyon. Pero meron po silang ekstrang kapangyarihan. Depende sa gravity ng accusation, ng krimen. Naturalmente, wala pong mass murderer ang magnanasa na pumasok sa ICC, di ba? Na alam niya na siya mismo ay tatamaan ng tabak ng hustisyang naka-blindfold. Kaya, hindi sumasali ang Russia sa ICC, ganun din ang Amerika. Hindi sila sumasali. Dahil alam nila, being global mass murderers, madidisgrasya yung mga leader nila, yung presidente nila. Mapapanagot itong mga to sa mga gera-gera nila. Okay? Natatawa lang ako kasi
masyadong maraming tuwang-tuwa kesyo etong mga ICC prosecutors hinatulan na. Putik to yan, nung binasa ko yung mga balita, ay nako, ang natagpuan ko is trial in absentia. To from Joey, yung favorite ninyo. The Moscow City. Ay sabi niya, ganito pag sovereign nation ka. The Moscow City Court found that ICC prosecutors Karim Khan unlawfully prosecuted Russian citizens in The Hague. Wala nang bakit prosecuted. Wala pa naman siyang piniprosecute doon. Di pa nga nahuhuli si Vladimir. And the ICC instructed the judges of the chamber to issue patently unlawful arrest warrants. Unlawful sa Russia, pero sa kanila sa ICC, that's lawful. Russia is not a member of the ICC and none of the defendants were present in court. Alam mo pala eh. Khan 55 was sentenced to 15 years in jail in absentia. So makukulong po sila Kamir Khan ng 15 years mula nung magsintensya, umuusad na day 1, day 2, day 3, and so on, ng 15 years. So ibig sabihin, makalipas ang 15 years, jail time in absentia, makakalaya po sila yung mga prosecutors na hinatulan at kinulong ng absent. Parang gusto kong, mga DDS, pakitanong nga po kay Joey ito. Anong itsura ng kulungan in absentia? Okay. Sus Mariosep. The Russia sentences Italian judge, ICC judge Aitala, who issued the arrest warrant for Putin to 15 years in prison. The Italian National Magistrates Association, the Meloni government must intervene. 8 other ICC judges have also been placed on Russia's wanted list. So wala naman kayo dapat kabahan. Huwag kayong pumunta ng Russia. Wala naman silang mga katulad ng sa Israel, yung Mossad. Wala naman silang ganon. Ito lang yung maliwanag na dahilan ba't ginawa yan. Sabi rito, on Friday, sentence top ICC judges and its chief prosecutor to jail term in a retaliatory move after the court issued yung ICC an arrest warrant for President Vladimir Putin over the Ukraine war in 2023 and prosecutor blah blah blah. Diba? So yun lang, naghihiganti sila, naghihimutok ang butsi nila, pero wala namang kwenta yung ginawa nilang dyan. Kasi nga, meron yan, international po yun na even sa international law, meron yan na immunity because of their function. As long as ICC judges or prosecutors, whenever they committed crimes or any offenses, in the performance of their duty sa ICC, hindi po sila maaaring mahatula. Hindi po sila maaaring mapanagot. Alright? Mariosep. Okay, ito naman pag-usapan natin. Hindi. Baka nanay mo yun. Baka tatay mo yun. Ako, I know my parents well. Okay? Tatay ko, patay na. Paano pa yun mag-a-addict? Hikain pa yun. Diba? Nanay ko, hindi. Ulianin na nanay ko. Paano pa magpupokpok yun? Tsaka matanda na. Ako, sure ako. Baka, sabi ko nga sa inyo yung mga bintang nyong ganyan, sintomas yan ng kung ano yung binibintang nyo. Bakit nasa inyo ang mga sintomas na mga binibintang nyo? May karapatan bang mga bumoto kay Robin na dapat siya ay magtrabaho ng walang kinakampihan? Kasi kaya siya naging top ay dahil contribute lahat ng bumoto sa kanya na maging fair siya na mag-work siya sa mga taong nagluklok sa kanya.
Yung sabihin ko may karapatan ba na i-demand kay Robin Padilla? Meron po tayong karapatan. Ay kayo lang pala, yung mga bumoto sa kanya. Mas lalo na yun, may karapatan sila na mag-demand kay Robin Padilla. At dapat lang po talaga, lahat ng mga politiko kapag ka nanalo na, dapat lahat po sila ay neutral na ika nga. Alala niyo yung sinabi ni Manuel L. Quezon, sabi niya, nung kanyang panunumpa, ang sabi niya ay, my loyalty to my party ends, while my loyalty to the people, to my people, begins. Yun ang kanyang sinabi. Kasi, sabi nga rin ng Pangulo natin, sa mga kumukontra sa kanya, whether you like it or not, I still be your president. Ako pa rin ang iyong presidente. Maaapektuhan, ibig sabihin, maaapektuhan ka ng aking mga desisyon. Kaya, mabuti pa makipagtulungan na lamang sa gobyerno. 'Di ba? Para hindi masira ang diskarte ng gobyerno. And after all, the government's doing is for the general welfare. Pero responsibility naman po ng taong bayan ang tayong mapagmatsyag nang sa ganon, hindi po tayo napagnanakawan. 'Di ba? Tigilan na natin yung patronage politics na sobrang sinasamba ang apelido ng politiko. Tignan po natin ang performance. Yung performance ang tingnan natin. 'Di ba? Para hindi masayang ang simpatsya sa politiko.